Kasi dami ng problema ng tao. Pati problema ng politiko, pinoproblema ng tao. Hindi na malaman ng tao kung saan babali. Teka. Eh bakit ba kayo naghanap ng iba? May nakaupo naman. Easy. Puso nyo, nakadikit lang yan. Hindi, eto real talk tayo. Alam niyo, mahal ko yung mga nakaupo. Kinakapatid ko yan. Hiningi ko yan sa inyo. Tama ba? Dininig nyo naman ako. Dala ng malaki ang utang na loob ko kay Tani Lacuna. Hindi yun kaila. Hindi yun nakakubli. Lagi ko yung sinasabi. At tayo bilang Pilipino, bilang pagtanaw ng utang na loob, bayad tayo ng bayad ng utang na loob. Tama, mali? At ang pagtanaw ng utang na loob, walang katapusan hanggang kamatayan. Ganun tayo mga Pilipino, di ba? Kaya minabuti ko na iayos, bigyan ng pagkakataon yung mga anak naman ni Boss Danny bilang pagtanaw ng utang. In fact, ito real talk. Magpangalan kayo ngayon sa City Hall. Kahit isa lang na dumagoso. Kahit isa lang. Wala. Tama? Alam niyo bakit? Itinabi ko yung mga anak ko, inuna ko yung mga anak ko. 5 na nga sila dun eh. O tingnan po ninyo. Nakaupo ba? Philip Lacuna. Nakaupo. Dennis Lacuna. Lay Lacuna. Asawa. Nakaupo? Siya. Nakaupo? Bilas. Dami na nila doon. Happy family. Sabi nila, happy kami kay Honey. Happy ang family ni Honey. Hindi, real talk naman. Wala namang masama doon. Hindi ba natin ikalulugod ng mga taong tumulong sa atin, nakaangat dahil tinulungan natin at masaya sila? Happy ang family ni Honey. Tama nga. Ngayon, ito nga sabi ko. Ngayon, kung sila'y nagbuti sa trabaho o hindi, taong bayan naman na magdedesisyon noon. Ako, tatanong pa rin ako ng utang na loob. Ang pakiusap ko lang sa kanila, pwede ba sa ibang paraan na lang? Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Masama bang lingunin ko naman yun? Kung hindi dahil sa Diyos at sa inyo, wala naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Bakit sila nagagalit sa akin ngayon? Bakit sila nangangamba sa pwesto nila? Nandiyan na nga kayo lahat eh. Di ba? Nandiyan na sila. Pagbubutihan nyo na lang. Sama-sama na nga kayo eh. Wala na nga maaaring tumutol eh. Lahat. Ngayon, ako na pinakamasama sa kanila. Nung araw, pinupuri nila ako. Ba't hindi nila ako pinupuri? Dahil kasama ko sila eh. Palakpak ng palakpak. Bakit? Natutuwa yung tao sa ginagawa natin. Sino kasama ko? Sila. Nasa likod.
Napakinabangan nila yun. Yung pagsisikap natin, yung pagsasaayos ng lungsod at ng tao sa lungsod, ikinalulugod ng tao, idinuktong sa kanila. Eh bakit ngayon para bang ako na ang pinakamasamang tao sa kanila? Sabi daw ano daw? Maraming utang. Binenta raw. Tama. Totoo. Ang tanong ko sa kanila, kailan ba ako nagsinungaling sa tao? Bakit? Tingnan ninyo kayo humusga. May pandemya eh. Akalain ko pa mag-alkalde ako, pandemya dadatnan ko. Nanganganib ang tao sa sakit, sa takot, mamatay, gutom. May nakarinig pa kayo sa akin. Mga kababayan, wala tayong pitsa. Mga kayo lahat. Wala. Hindi kayo nakarinig sa akin ng reklamo sa problema ng gobyerno. Hindi ako nagturo kung kanino. Ginawa ko ng paraan. Bakit? Magpapandemya. Ano takot na tao? Una, sakit. Pangalawa, mawawalan trabaho. Pag nawala ng trabaho, walang pitsa. Pag walang pitsa, walang chicha. Tama ba? Itinawid natin. Inako ko yung responsibilidad. Bakit? Halalan, nagpapaboto ka eh. Nung binigay na sa'yo yung pagkakataon, turo ka na turo, manununo ka niyan eh. Sige, sakyan natin yung gusto nilang diskurso sa isipan ng tao. Dati, pinupuri nila ako eh. Sige, sakyan natin. Masama ginawa ko? Lahat masama? Sa pananaw nila ngayon, dahil kalaban nila ako sa politika, lahat masama? Di masama rin kayo, kasama ko kayo nung gumawa nun eh. Real talk lang. Damay-damay na tayo. Tama ba? Inaprobahan ba nila yun? Pinayagan ba nila yun? Lahat sila kasama nun eh. Ang tanong, niyari ba pera ng taong bayan? Hindi. Alam mo, pagkagipit, sa Bombay kumakapit. Totoo naman. Magugutom. Ano sabi ko? Naalala niyo sa Capital Report, ano sabi ko? Mga batang Maynila, pumanatag kayo. Walang magugutom sa lungsod ng Maynila. Nangyari ba? Ayan buwan-buwan, may food box. Hindi pa nga nauubos yung isa, dumarating na naman yung isa eh. Tama ba eh? Kaya nga ito, binibenta na sa online eh. Totoo naman. Pakialam ko naman. Bakit? Ibinigay ko na yun sa tao eh. Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Ano yan? Saan galing yung pera na yan? Inipot ko, ginto. Ginawa natin ang paraan. Katulad ng isang ama sa bahay. Katulad ng isang ina sa bahay. Kapag wala nang makain ng anak mo, gagawa mo ng paraan, hindi. Pag wala nang madede anak mo, gagawa mo ng paraan, hindi. Kaya nga, inabangan mo si Mumbai kung tamaan na eh. Mumbai, pag-well ka naman. Itatawid mo. Iraraos mo. Ganon din ang pagiging mayor ng lungsod ng Maynila. Nagugulat ako sa kanila. Noong araw, nagkakabigayan, kasama pa sila, may paganyan-ganyan pa. Hindi, totoo naman, real talk naman eh. Tama po ba? Kaya ngayon, masama yan? Wow! Heaven! Two joints! Hindi, real talk lang naman. Kaya ako nalulungkot. Bakit ganoon? Alam mo, wala ka dapat ipangamba sa taong bayan kung nagbuti ka sa kanila. Kahit matulog ka ng Monday, ikakarga ka nila. Real talk lang naman. Nalingat-lingat lang ako, binago-bago na nila. Tingnan ninyo,
Kakasaglit kong nawala. Binago-bago nila yung batas. O, taas ang kamay ng pinaka-paborito ko sa Maynila. Mga senior citizen. Yan ang spoiled sa Maynila. Totoo naman. Alagang parlor yan. Black rice. Ha? Pension. Cake. Ha? Ensure. Tama naman. Hindi pa ako nagsasalita. Nakulaan nyo na yung sasabihin ko. O, tingnan natin ha. Kalma. Kasi ito yung alam ko sa tao. Totoo ba na kapag yung senior citizen, nalagpasan niya yung araw ng payout, forfeited na yung natin niya? O, ayun no? Ibig sabihin, pag wala yung senior, halimbawa may sakit, wala doon, sa araw ng payout, ngangana? Uy, bakit? Alam niyo yung pusyal na yan? Si Oscar Limot? Sa totoo, alam niyo, ako rin naman may kasalanan eh. Hindi, totoo, aminin ko naman. Ayaw niyo na dyan eh. Tinanggal niyo na yan eh, sa konseyo eh. Binigyan ko ng pagkakataon, o sige dyan ka sa Oscar, alagaan mo yung mga senior. Aba, nalingat lang ako, binago pa yung batas. Forfeited. Wow! Kaya huwag yung kakalimutan yan ha. Yung konsyal na yan, na nagpasimuno na tanggalin sa senior kapag hindi na ako. Sapagkat, nung araw, alam nyo ito ha, nung araw, hindi mo nakuha. Ano sabi ko? Maglulubi-lubi tayo. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, September, October, kabisado lang, maraming Bisaya dito eh. Mawaray-waray yun eh. Hindi, di ba? Sabi ko noon, Nay, Tay, Lolo, Lola, pumanatag ka, hindi mo nakuha ang Enero hanggang Nobyembre. Pagdating mo ng Disyembre, 6 na bulig ka. Tama ba? Pag dalawa kayo sa bahay na senior, 12,000. Pag yung anak mo, senior na rin, 18,000 yung tatlo. Siksik-lik-lik at mapapapasko mo. Tama ba? Dahil pagka gustong ibigay, maraming paraan. Hindi nagdadala kayo, wala yung senior citizen, wala na. Ano yun? Ano gagawin na senior citizen araw-araw? Pagkising sa umaga, pupunta sa barangay yun. Chairman, usa. Alaws. Bukas, kigising ulit yung matanda. Punta ulit sa barangay. Chairman, baka naman. Nay, pasensya ka na. Walay pa. Ay yung matanda tinawagan, Lolo, punta ka naman dito sa Cavite, pasyalan mo kami, namimiss ka na namin. Punta mo naman kami dito sa Bulacan, mabakasyon ka naman. Eh matanda, siyempre, apo yung tumira eh. Lambot ka agad ang puso. Namasyal ngayon yung lolo. Punta sa Cavite, punta sa Bulacan. 2 days after, umuwi sa Maynila, balik sa barangay. Chairman, nakunay, wala ka kahapon. Sorry ka. Ang hindi ko maintindihan, nakarampot na lang yun eh. Sa totoo, yung maling handa, kunti na lang na yun eh. Itinatamos na lang ng ilong na matanda yun eh. Na kapag ka nakakuha siya sa gobyerno, anong gagawin no? Payout, nakuha niya? Ang unay yan, apo, pali ka Jollibee tayo. Ganun lang yan. Sasabihin ako, Lolo, may pera ka? Huwag kang magalala, may maling handa ako kayo. Oh, anak, halika, bili mo nga akong lusartan. Nay, wala akong pera. Huwag kang magalala, may maling handa ako kayo. Totoo naman. Alam niyo ba't ko ginagawa yun? Cake, black rice, brown rice,
Ensure. Pensyon. Alam niyo bakit? Alam niyo ba't mahal na mahal ko yung mga senior citizen? Konti na lang birthday nila eh. Hindi, real talk lang. Di ba real talk? Hindi, kasi gusto ko maiparamdam sa kanila. Kasi hinahaba-haba ng panahon nila ng pamumuhay sa Manila. Madami nang nagdaan. Ngayon man lamang, maramdaman nila ang pagpapalaga at lagi silang kabilang sa pamamahala sa lungsod ng Manila. Kaya ko yan ini-spoil. Kasi, malapit na. Hindi, huwag kang mag-alala. Tatanda din sila. Una-una lang yan. Doon naman. Doon man lang. They will feel that I still belong. That I have still value to the community. Napa-English ako. Split tuloy ako. Hindi, real talk lang naman. Tapos totoo ba na kapag may sakit at hindi na butante, hindi na rin kasama? Tingnan nyo kung gaano kasakit yan. Ha? Sige, mag-real talk tayo. Para makita natin ang tunay ng damdamin ng leader. Oh. Mga anak na nandito, kayo, tatay ninyo, nakahirate sa karamdaman. 6 na taon na. Ito yung ibig sabihin, di 2 taon na, 2 botahan na hindi nakakaboto. Tama? Di tanggal na, hindi na botante. Buhay pa. Huminga pa. Hindi nakasali. Agree mo? Ibig sabihin, kapag wala kang boto, wala kang benepisyo. Wow! O, ano mararamdaman nyo mga anak? Hindi, di ba? Yung ano lang eh. Napakasimpleng probencho. Bakit kailangan pahirapan pa yung tao? Eh okay naman yung sistema dati. Kokopyahin na lang nila. Itutuloy na lang nila. Binago-bago pa ni Oscar Limon. Kakasaglit ko lang nawala eh. O sige, pumanatag na kayo. Ay masyadong mag-alala. O mamaya, uuwi kayo sa bahay. Sabihin ninyo sa inyong mahal sa buhay, kapitbahay, kamag-anak, at least meron naman kayo mapangawakang hope o pag-asa. Pag uwi ninyo, sabihin sa kanila, may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, pagdating ng araw, ibabalik natin yung dati. Huwag niyo masyado labasan, baka ibahin ng barangay ulit sa mga. Hawag naman. Hindi. O, ayan. O, pangalawa. Totoo ba na kapag magpapa-check up ka sa health center by appointment and online? Wow! Sosyal! Ano, St. Luke's? Totoo? Pag hindi ka naka-online, hindi ka ma-check up. So, sabihin mo sa sarili mo, Brad, huwag kang magkakasakit ng wala kang check-up, wala kang online, ha? Di ba? Di ba, bakit? Anong purpose? Pero may sumba. Pero may rampa. Hindi, talaga. Oy, real talk tayo.
Magkano lang penicillin? Magkano lang losartan? Magkano lang metformin? Kung gagastos tayo sa rampa-rampa, 20 milyones. O ilang bodega na ng gamot yun. Hindi. Di ba, hindi simple lang eh. In terms of resources, in terms of utilization of resources, kung talagang ikay may puso, iba ang papahalaga mo, hindi lang ang sarili mo. Alam mo, mga kababayan, sa totoo lang, magkakaroon na tayo ng gold sa Maynila, sa Olympics. Sumba nga lang. Sa Rojas Boulevard. Sa akin, walang masama dyan. Pero tama yung siligaw nun. O tingnan ninyo ha, check up, online. At dito tayo magkakaliwanagan. Diyan mo makikita ang leader na hindi naunawaan paano maging mahirap. Yes! Alam niyo bakit? Sa mahirap, bawat sopi, mahalaga. Malaga! Totoo lang. Tingnan ninyo. O sige, sakyan natin. Online, check-up, appointment. Wow. Social tayo ha. Ano una mo kailangan? Cellphone! Load. Load! Libre may bayad. Toast gas ka. Pangalawa mo kailangan? Cellphone. May libre bayad. Toast gas ka. So pupunta ka lang sa health center, papacheck up ka lang. Hindi ka pa nakakasigurado kung may gamot, toast gas ka na. Ito masakit. Hindi ka marunong mag-online. Oh, sample lang to ha. Hindi ko sinabi ng Quirino na mangyayari sa ito. Sample lang. Si Tatay Quirino, hinapo. Apo, dali mo nga ako sa health center. Hinahapo ako, papacheck up ako. Ano sabi nung apo niya? Tumigil ka, lo, wala kang online ha. O ano nangyari kay Makirino? Paalam na aking ama. Di ba? Ano real talk lang? Wala naman masama, napag-uusapan na, pero buhay natin pinag-uusapan dito. Tama ba? Oh, si Joy, niyari yung asawa, testbone. Siyam na buwan na. Joy, lalabas na, Joy. Dali mo ko sa health center, Joy. Ang sabi ni Joy, tumigil ka, pigilan mo yan, dala tayong online. Di ba? It doesn't make sense. Bakit kailangan baguhin? Samantalang nung araw ng panahon natin, 1-2 sa hawakan pumunta. Sa totoo lang, alam mo ang ginagawa ng tao? Ba't pupunta sa health center? Wala nang gamot sa bahay niya. Dadali niya reseta. Lalakad siya sa health center. Ipagbabaka sakali niya. Pagbabaka sakali, hindi mo siya sigurado eh. Habang naglalakad yun, sana may gamot. Sana may gamot. Sana may gamot. Tama mali? Dati yun ang problema niya. Ngayon, bago siya lumakad, may load pa ako. Totoo. Toast gas. Hindi, di ba? Doesn't make sense. O sige. Tapos ngayon ha, uy may balita ako. Totoo ba yun? Wala nang bakuna sa bata? Yung mga, ano? Ha? Walang stock. Ay, easy. Nakadikit lang yung puso nyo. Hindi. Pumanatag na kayo. Sabihin nyo sa inyong mga mahal sa buhay, pag uwi ninyo, kabarangay, meron kayong mayuwing pag-asa o hope ngayong araw na to. May awa ang Diyos sa tulong nyo pag nangyayari. O babalik natin sa
Uwi na. Tapos na kami. Punta pa kami ng 5th District ni Vice Chi. Kaya, gusto niyo ba talagang bumalik? Promise? Bakit sinacharot niyo lang ako, ha? Hindi. Hindi, kasi mahaba itong laban na to. Baka manlamig kayo. Oh, 7 buwan yan. Alam niyo mangyayari ngayon? Babaha ng mga bigas. Baba sa City Hall. Galing sa City Hall, AKAP. AX. Tupad. Ibubuhos ng City Hall yan sa inyo. Kaya ako may tayo naman. Tanggapin nyo. 2 bulletin yun. 4,000, 6,000. Diba? Pera nyo naman yun eh. Tama, mali? Saka huwag yung tatanggi. Kadali-dali 2 bulit. Kukuha ka lang ng wali sa may picture. Papalit ka ng damit. Oy. Meron. Dito may kanal. Kaya ito yung pala. Apat na bulig na. O, di ba sayang din? Tirahin nyo. Pera nyo naman. Yung pinamigay ko, hindi ko naman pera yan. Pera nyo din yan eh. Kaya lang, inuna ko lang yung tao. Tama ba? Pero, ipapaalala ko ha, pipikit ang mata nyo. Magpapantay ang paa nyo. Isipin ninyo, anong uri ng liderato at gobyerno nyo iiwan ang inyong mga mahal sa buhay?